Pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang kanyang mga kubyertos. Tiningnan niya ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang kanyang mga anak na babae, at sa huli, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Shayna. Tumayo siya. Napapikit si Shayna, hinihintay ang pagsabog. Ngunit sa halip, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Nagmulat siya at nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata nito ay hindi galit, kundi malungkot. Anak pa rin kita, mahinang sabi nito, ang boses ay may bigat na hindi pa niya narinig dati. Yumuko ito at niyakap siya, isang yakap na hindi mahigpit, ngunit puno ng kahulugan. Pamilya tayo dito. Magkakasama nating haharapin to. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Shayna sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Hindi ito luha ng takot, kundi luha ng ginhawa. Isang napakabigat na tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Habang nakayakap sa kanyang ama, isang pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Kaya niya ito. Kakayanin niya ito dahil hindi pala siya nag-iisa. Ang pag-uwi niya sa kanyang kondo ay magaan ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakahinga siya ng maluwag. Siguro nga, hindi ito ang katapusan ng mundo. Siguro nga, ito ay isang bagong simula. Pagdating niya sa kanyang palapag, naghihintay siya sa elevator. Nang bumukas ito, may isang lalaking lalabas sana. Nagtama ang kanilang mga mata. Siya. Ang lalaki mula sa balkonahe. Ang lalaki sa kanyang malabong alaala. Mas matangkad siya sa malapitan. Simple lang ang suot niya, isang puting t-shirt at maong, ngunit malinis tingnan. Ang buhok niya ay medyo magulo at mayroon siyang ngiti na tila nahihiya. Good evening, ma'am, sabi nito, bahagyang tumabi para makadaan siya. Pumasok si Shayna sa elevator, pilit na pinapanatili ang kanyang malamig na ekspresyon. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pumasok din ito at tumabi sa kanya. Amoy sabon at hindi pa bango. Isang simpleng amoy na hindi niya inaasahan. Bagong lipat ka lang dito, di ba? Tanong nito, ang boses ay magalang at mahinahon. Iyon ang boses. Ang boses na narinig niya sa kanyang panaginip. Tumango lang si Shayna, nakatingin sa mga numero ng palapag na umiilaw. Huwag kang magsalita. Huwag kang titingin. Ako nga pala si Yuan, pagpapatuloy nito, inilahad ang kamay. Yuan DeMarco. Napilitan si Shayna na lingunin ito at tanggapin ang kamay niya. Ang balat nito ay magaspang ngunit mainit. Shayna! Iyon lang ang sinabi niya. Ngumiti si Yuan. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Nice to finally meet you, Shayna. Saktong tumunog ang elevator, hudyat na nasa palapag na sila. Unang lumabas si Shayna, nagmamadaling lumayo. Gusto na niyang makarating sa kanyang pinto at ikandado ang sarili sa loob. Nasa likod niya si Yuan, ang mga yabag ay mabagal at sinasadya. Nang malapit na si Shayna sa kanyang pinto, narinig niya itong magsalita, ang boses ay maseryoso na ngayon. Shayna D. Huminto siya ngunit hindi lumingon. Pasensya na pala sa nangyari nung gabing iyon. Nanigas si Shayna sa kanyang kinatatayuan. Hindi ko sinasadya na iwan ka. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto sa katapat na unit. Ngunit si Shayna ay nanatiling nakatayo sa hallway, hindi makagalaw. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan, kinukumpirma ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula at napalitan ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na may pangalan at may mukha. At nakatira ito sa kabilang pinto lamang. Pinakinggan ni Yuan ang marahang pag-lock ng pinto sa kabilang hallway. Napabuntong hininga siya at isinuklay ang mga daliri sa kanyang buhok dala ng pagkadismaya. Hindi ganito ang inaasahan niyang mangyari. Sa kanyang isip, mag-uusap sila ng mahinahon. Aaminin niya ang kanyang pagkakamali sa biglaang pag-alis. Mag-aalok siya ng tulong, ng suporta, ng anumang kailangan niya. Pero ang humarap sa kanya ay hindi isang babaeng nangangailangan ng tulong. Ang humarap sa kanya ay isang reyna sa loob ng kanyang kastilyo na nagtayo ng matataas na pader para walang sinumang makalapit. Sa mga mata ni Shayna, nakita niya ang takot na pilit tinatago sa likod ng matigas na anyo. At sa isang iglap, naunawaan niya. Hindi ito galit,
Ito ay pride. Ang parehong pride na minsan na rin niyang naramdaman. Pumasok siya sa kanyang sariling unit, isang lugar na simple lang kumpara sa karangyaan ng buong gusali. Habang inaayos ang ilang gamit sa kahon, hindi maalis sa isip niya ang babae sa kabilang pinto. Hindi niya ito masisisi. Isang gabi, magkasama sila. Kinabukasan, wala na siya. Walang text, walang tawag, walang paalam. Kahit sino ay mag-iisip ng masama. Pero kailangan nitong malaman. Kailangan nitong maintindihan. Kinabukasan, pagkatapos ng mahabang gabi ng pag-iisip, nagpa siya siyang subukan ulit. Hindi siya pwedeng sumuko. May buhay na nakasalalay dito. Huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto ni Shayna. Ilang sandali pa bago ito bumukas. Nakasuot si Shayna ng isang itim na business suit, halatang papasok na sa trabaho. Ang buhok niya ay nakapusod ng perpekto at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ano nang kailangan mo? Malamig niyang tanong. Gusto ko lang sanang makipag-usap, simula ni Yuan. 5 minuto lang, Shayna. Please. Tiningnan siya ni Shayna mula ulo hanggang paa, na parang sinusuri kung karapat-dapat ba siyang bigyan ng oras. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Tungkol sa gabing iyon. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Shayna. Walang tayo, Jim DeMarco. At ang gabing iyon ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali na ako na ang bahalang mag-ayos. Hindi mo kailangang ayusin to ng mag-isa, giit ni Yuan. May responsibilidad ako dito. Hayaan mo akong tulungan ka. Tulungan? Tumawa siya ng mahina, isang tawang walang saya. Wala akong kailangan mula sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera mo kung mayroon ka man. At lalong hindi ko kailangan ng isa pang problema sa buhay ko. Kaya kung pwede lang, layuan mo na ako. Bago pa man makasagot si Yuan, isinara na ni Shayna ang pinto ng may kalakasan. Naiwan siyang nakatayo doon, nakakuyom ang mga kamao sa magkabilang gilid. Ang sakit ng pagtanggi ay tila isang sampal, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang determinasyon. Bumalik siya sa kanyang apartment at naupo sa sofa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang litrato. Isang litrato ng isang mas bata at nakangiting babae, ang kanyang kapatid. Ang dahilan ng lahat. Ang emergency na hindi niya maiwan. Ang bigat ng responsibilidad na iyon ang nagturo sa kanya na hindi pwedeng talikuran ang mga obligasyon. Hindi ako aalis, pangako niya sa sarili. Hindi kita iiwan sa laban na to, Shayna. Lumipas ang ilang araw. Sinunod ni Yuan ang hiling ni Shayna. Hindi na siya kumatok sa pinto nito. Hindi na niya ito sinubukang kausapin. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi siya nagmamasid. Nakikita niya itong umalis tuwing umaga, mukhang pagod at balisa. Nakikita niya itong umuwi tuwing gabi, mas pagod at mas balisa. Isang gabi, nakita niyang lumabas si Shayna mula sa elevator. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida. Maganda siya, walang duda. Ngunit ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng pangamba. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, na parang dinadala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. May kung anong kumirot sa puso ni Yuan. Gusto niya itong lapitan, tanungin kung saan ito pupunta, sabihin na nandito lang siya. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang makintab at napakamahal na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng lobby. Bumaba mula rito ang isang lalaking matangkad at mayabang ang tindig. Nakasuot ito ng mamahaling suit na tila isinukat para lang sa kanya. Si Marco Alcaraz. Alam ni Yuan kung sino ito. Ang pangalan nito ay laging nasa balita, isang kilalang business tycoon na may reputasyon sa pagiging agresibo at mapanlinlang. Nakita ni Yuan kung paano nanigas si Shayna nang makita si Marco. Nakita niya ang paraan ng paglapit ni Marco, ang paglalagay nito ng kamay sa likod ni Shayna sa paraang mapang-angkin. Hindi iyon kilos ng isang kaibigan o kasama sa negosyo. Iyon ay kilos ng isang taong nagmamay-ari. Habang pinapanood niya silang sumakay sa sasakyan at umalis, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kalooban ni Yuan. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang problema ni Shayna ay hindi lang tungkol sa pagbubuntis. Hindi lang tungkol sa kanya. May mas malaki. May mas komplikado. At sa unang pagkakataon, hindi na lang determinasyon ang kanyang naramdaman. Naramdaman niya ang takot.
Isang takot para sa babaeng pilit siyang itinataboy palayo. Ang loob ng five-star restaurant ay puno ng mahihinang bulungan at kalansing ng mga mamahaling kubyertos, ngunit para kay Shayna, ang tanging ingay na naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa pamilya Alcaraz ay parang isang pisikal na pagod. Pakiramdam niya ay isa siyang aktres sa isang entablado, gumaganap sa isang papel na hindi niya isinulat at ayaw niyang gampanan. Shayna, iha, you look radiant tonight, bati ni Don Alberto, ang ama ni Marco, isang lalaking may mga matang kasing lamig ng yelo. Ang pagbubuntis ay talagang nagpapaganda sa isang babae. Mumiti lang si Shayna, isang matipid na ngiti. Sa tabi niya, naramdaman niya ang bahagyang pagpisil ni Marco sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Isang kilos na dapat sana ay nagpapakita ng suporta, ngunit para sa kanya, iyon ay isang paalala kung sino ang may kontrol. Ang kanyang ama, si Ricardo, ay nasa tapat niya, nakangiti ng malapad na parang nanalo sa loto. Siyempre naman, Alberto. Manang-mana sa ina. At alagang-alaga namin yan, lalo na ngayon. Pakiramdam ni Shayna ay masusuka siya. Ang bawat salita ay may dalang kahulugan, isang kodigo na siya lang ang nakakaintindi. Alagang-alaga, isang kasinungalingan. Manang-mana sa ina, isang paghahambing na laging nagpapababa sa kanya. Napakagandang balita nitong pagsasanib ng ating mga kumpanya, pagpapatuloy ni Marco, tinitingnan si Shayna na may ngiting mapang-angkin. Isang bagong simula para sa Madrigal Holdings at Alcaraz Corporation. At isang bagong simula para sa ating dalawa. Inangat niya ang kamay ni Shayna na hawak niya at hinalikan ito. Ginawa niya ito sa paraang nakikita ng lahat. Isang palabas. Isang deklarasyon. Hindi na nakatiis si Shayna. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Marco, ang pinag-uusapan natin dito ay negosyo. Huwag nating haluan ng personal na bagay. Ang ngiti ni Marco ay hindi nawala, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang naningkit. Pero, dear Shayna, hindi ba't ang lahat ng bagay ay nagiging personal kapag pamilya na ang involved? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Shayna ang isang pamilyar na pagkahilo, isang sintomas ng kanyang pagbubuntis na lalong lumalala kapag stressed siya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, isang kilos na hindi niya sinasadya. Ngunit mabilis itong napansin ni Marco. Sa isang iglap, inilagay din niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Shayna. Ang kanyang paghawak ay hindi marahan, ito ay may diin, isang pag-angkin. Huwag kang mag-alala, bulong nito, sapat lang para marinig ng mga nasa mesa. I'll take care of you and the baby. Ang mga salitang and the baby ay tumusok sa puso ni Shayna na parang isang punyal. Ang kanyang anak. Ang kanyang sikreto. Ginagamit na ngayon bilang isang alas sa isang larong hindi niya maintindihan. Tumingin siya sa kanyang ama, naghahanap ng tulong, ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang nakita lang niya ay isang ngiti. Isang ngiti ng kasiyahan at tagumpay. Sa sandaling iyon, naintindihan na niya. Hindi siya panauhin sa hapunan na ito. Siya ang inihahain. Mabilis siyang tumayo. Excuse me, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Kailangan ko lang mag-care. Naglakad siya palayo sa mesa, bawat hakbang ay mabigat. Hindi siya pumunta sa sisi. Dumiretso siya sa isang pasilyo na patungo sa isang balkonahe, kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makatakas sa mga tingin na iyon, sa mga ngiting iyon na parang mga ngipin ng buwitre. Habang nakatayo siya doon, nanginginig, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa hindi kalayuan. Nakatayo ito sa isang sulok, may kausap sa telepono. Akala nito ay walang nakakarinig. Pumayag na si Marco. Kapag nakasal na sila, babayaran nila lahat ng utang natin. Isang malaking problema ang mawawala. Napatakip si Shayna sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Utang. Iyon pala ang dahilan. Ang lahat ng ito, ang biglaang pagtanggap, ang suporta, ang pag-aayos ng hapunan na ito, ay hindi dahil sa pagmamahal o pag-aalala. Ito ay isang transaksyon. At siya, kasama ang anak na nasa sinapupunan niya, ang siyang pambayad. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naging napakabigat. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang lalaking nagturo sa kanya na pahalagahan ang pangalan ng kanilang pamilya, ang lalaking nangako na haharapin nila ito ng magkakasama,
ay ang siya palang nagtulak sa kanya sa bangin. Ang babaeng bakal ng Madrigal Holdings ay biglang nakaramdam ng panghihina. Ang pundasyon ng kanyang mundo, ang pamilyang isinakripisyo niya ang lahat para iligtas, ay gumuho sa isang gabi. At sa ilalim ng mga guho, naiwan siyang mag-isa. Hindi na bumalik si Shayna sa hapagkainan. Umalis siya sa restaurant na iyon na parang isang magnanakaw, tahimik at mabilis. Hindi niya alam kung paano siya nakapag-drive pa uwi. Ang mga ilaw ng syudad ay malalabo sa kanyang paningin, at ang mga pamilyar na kalsada ay tila banyaga. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga salita ng kanyang ama, umuulit-ulit na parang sirang plaka, babayaran nila lahat ng utang natin. Pagdating niya sa kanyang kondo, hindi siya nag-abala pang buksan ang ilaw. Sa dilim, umupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang pulang bestida, na dapat sana isimbolo ng kapangyarihan, ay tila isang kasuotan ng kahihiyan. Hinintay niya ito. Alam niyang susunod ito. At hindi nga siya nagkamali. Ilang oras ang lumipas, narinig niya ang sunod-sunod at malalakas na katok sa pinto. Hindi iyon katok ng isang kapitbahay na nag-aalala. Iyon ay katok ng isang haring nag-uutos. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Si Ricardo Madrigal, nakatayo roon, ang mukha ay kulubot sa galit. Anong klaseng kahihiyan ang ginawa mo, Shayna? Bungad nito, pumasok sa loob ng unit na parang pag-aari niya. Iniwan mo kami doon. Ano na lang ang iisipin ng mga alkaraz? Hindi sumagot si Shayna. Tinitigan niya lang ang kanyang ama, ang mga mata niya ay tuyo na sa luha. Ang natira na lang ay isang malamig na galit. Sumagot ka, sigaw ni Ricardo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para ayusin ang gulong pinasok mo, ganito lang ang igaganti mo sa akin. Sa wakas, nagsalita si Shayna, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matalim na parang bubog. Ayusin? Pa, anong inayos mo? Ang ginawa mo ay ipinagbili ako. Natigilan si Ricardo. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng pagtatanggol. Hindi totoo yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Narinig ko kayo, pa, pagpapatuloy ni Shayna, ang bawat salita ay may diin. Narinig ko ang usapan ninyo sa telepono. Ang utang. Ang kasal. Ito pala ang solusyon mo. Ang anak mo at ang apo mo bilang pambayad utang. Ginagawa ko ito para sa pamilya, depensa ni Ricardo. Ang boses ay tumataas na ulit. Para sa pangalan natin. Para sa kumpanyang isinakripisyo mo ang buong buhay mo para itayo. At sa mga salitang iyon, isang bagay sa loob ni Shayna ang tuluyang nabasag. Ang huling hibla ng respeto at pagmamahal para sa lalaking nasa harap niya ay naglaho. Tumawa siya. Isang tawang mapait at puno ng sakit. Ang kumpanya. Papa, hindi mo ba naiintindihan? Ginagamit mo ngayon ang sakripisyo ko para ipang-blackmail sa akin. Pilit mo akong isinasalpak sa isang sitwasyon na alam mong sisira sa akin, gamit ang bagay na pinakamahalaga sa akin. Ginawa mo akong bilanggo ng sarili kong tagumpay. Ito lang ang paraan, Shay, giit ng kanyang ama, ang desperasyon ay halata na sa kanyang boses. Lubog na tayo sa utang. Si Marco ang tanging makakatulong sa atin. Hindi, sigaw ni Shayna, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid, puno ng puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ibinenta mo ako. Ibinenta mo ang sarili mong apo para lang takpan ang mga pagkakamali mo. Ang salitang pagkakamali ay tila isang sampal kay Ricardo. Nakita ni Shayna ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala na siyang pakialam. Nagsakripisyo ako, pa. Isinuko ko ang pangarap ko, ang kabataan ko, para lang itaguyod ang pamilyang ito mula sa pagkakalugmok na idinulot ng mga desisyon mo noon. At ngayon, ulitin mo na naman? At ako pa ang gagawin mong panakipbutas. Yumuko si Ricardo, ang mga balikat ay tila bumagsak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Shayna ang kanyang ama, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang talunang matanda. Ngunit huli na ang lahat. Ang sugat ay napakalalim na. Umalis ka na, mahinang sabi ni Shayna, ang galit ay napalitan ng isang nakakapagod na pagkasawa. Umalis ka na sa pamamahay ko. Tumingin si Ricardo sa kanya, ang mga mata ay may bahid ng pagsusumamo. Shay, anak ti. Huwag mo akong tawaging anak, putol niya, ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay.
Dahil ang isang ama ay hindi ginagawa ito sa kanyang anak. Walang nagawa si Ricardo kundi ang tumalikod at lumakad palabas ng pinto. Nang magsara ito, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawang naganap. Napasandal si Shayna sa pader at ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaupo siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig. Ang pamilyang akala niya ay kanyang kanlungan ay siya palang kulungan. Ang amang akala niya ay kanyang tagapagtanggol ay siya palang berdugo. Kinuha niya ang kanyang car keys at wallet. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makalayo sa lugar na ito na puno ng kasinungalingan. Nag-drive siya ng walang direksyon sa gitna ng umuulan na gabi. Ang mga patak ng ulan sa windshield ay parang mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada, sa tabi ng isang parke. Ipinatong niya ang kanyang noo sa manibela, at doon, sa gitna ng kadiliman at sa loob ng kanyang mamahaling kotse, umiyak siya ng umiyak. Umiyak siya para sa kanyang sarili. Umiyak siya para sa batang isinakripisyo ang lahat. Umiyak siya para sa anak na nasa sinapupunan niya, na ipinanganak sa gitna ng isang digmaan. Pakiramdam niya, siya na ang pinaka-nag-iisang tao sa buong mundo. Hindi mapakali si Yuan. Kanina pa siyang palakad-lakad sa loob ng kanyang maliit na apartment. Tiningnan niya ang orasan sa pader. Halos maghahating gabi na. Kanina pa umalis si Shayna, kasama ang mayabang na si Marco Alcaraz. At hanggang ngayon, wala pa rin siya. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala. Wala siyang karapatan. Isang estranghero lang ang tingin nito sa kanya. Isang problema. Ngunit ang imahe ni Shayna, ang kanyang mga matang puno ng nakatagong lungkot, ang kanyang mga balikat na tila pasan ang buong mundo, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, halos mapatalon siya. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Yuan DeMarco ba to? Isang boses ng babae ang sumagot, halatang nagpapanik. Yung kapitbahay ni Shayna Madrigal. Ako nga. Sino to? Si Lira to, kaibigan ni Shay, mabilis na sagot ng babae. Please, tulungan mo ako. Tumawag sa akin si Shay kanina, umiiyak. Sabi niya umalis siya sa dinner. Ngayon, hindi ko na siya makontak. Hindi siya sumasagot sa tawag o text. Natatakot ako na baka kung ano nang gawin niya. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Yuan. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Wala ako sa Manila. Please, Yuan, alam kong wala akong karapatang hilingin to, pero pwede mo ba siyang hanapin? Ikaw lang ang malapit sa kanya ngayon. Hindi na nagdalawang isip si Yuan. Gagawin ko. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko siya. Pagkababa ng tawag, kinuha niya ang kanyang susi at wallet at mabilis na lumabas. Saan siya magsisimula? Saan pupunta ang isang taong gustong takasan ang lahat? Nag-drive siya sa mga kalsada ng GEC. Pagkatapos ay sa EDSA, umaasang makikita niya ang pamilyar na itim na sedan ni Shayna. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang parke sa Makati, isang lugar na tahimik at madilim kapag gabi. At doon, sa gilid ng daan, nakita niya ito. Ang kotse. Nakapark ng bahagyang tabingi, ang mga ilaw ay patay. Dahan-dahan niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa likod nito. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay maingat. Sumilip siya sa bintana ng driver's side. Nandoon si Shayna, nakayukyok sa manibela, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo na, at ang kanyang mamahaling bestida ay lukot na. Ang babaeng bakal ay wala na. Ang natira ay isang babaeng wasak at nag-iisa. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang siyang kumatok sa salamin. Nag-angat ng tingin si Shayna. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagkagulat. Sa isang iglap, para bang nakita niya ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Binuksan niya ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay paos. Halika, uwi na tayo, mahinahong sabi ni Yuan, hindi pinapansin ang tanong niya. Hindi siya tumutol. Marahil ay wala na siyang lakas para makipagtalo. Tahimik siyang lumipat sa sasakyan ni Yuan at hinayaan itong magmaneho pabalik sa kanilang kondominium.
Sa halip na ihatid si Shayna sa unit nito, dinala siya ni Yuan sa sarili niyang apartment. Mas maliit ito, mas simple. Walang mga mamahaling palamuti, ngunit malinis at maayos. Umupo si Shayna sa sofa, nakatingin lang sa kawalan. Hindi nagsalita si Yuan. Kumuha siya ng isang malinis na kumot mula sa kanyang kwarto at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Shayna. Pumasok siya sa kusina at bumalik na may dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Inilapag niya ang isa sa harap ni Shayna at umupo sa isang silya sa tapat niya, tahimik na hinihigop ang sariling tsaa. Binigyan niya ito ng espasyo. Binigyan niya ito ng katahimikan. Alam niya na kung minsan, iyon ang pinakamahalagang tulong na maibibigay mo sa isang taong nasasaktan. Pagkatapos ng mahabang sandali, si Yuan ang unang bumasag sa katahimikan. Noong 1 buwan, simula niya, ang boses ay mahina, kinailangan kong umalis ng bansa nang walang paalam. Isang emergency. Tumingin siya kay Shayna na ngayon ay nakikinig na. Ang nakababatang kapatid ko, kailangan niya akong tulungan siyang makatakas mula sa isang delikadong relasyon. Kinailangan naming gawin yon ng palihim para sa kaligtasan niya. Huminga siya ng malalim, inaalala ang sakit ng mga sandaling iyon. Iniwan ko ang lahat. Ang trabaho ko, ang mga plano ko. Ginawa ko yon dahil pamilya ko siya. At gagawin ko ulit kung kinakailangan. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Shayna. Naiintindihan ko ang pakiramdam na handa mong gawin ang lahat para sa pamilya mo kahit masakit. Kahit ang kapalit ay ang sarili mong kaligayahan. Sa mga salitang iyon, isang butil ng luha na naman ang pumatak mula sa mata ni Shayna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng pagkaunawa. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanya, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang taong nagsakripisyo. Tinitigan niya si Yuan na parang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Ang lalaking ito, na akala niya ay isang simpleng gwardiya, ay may sariling bigat na dinadala. Ang lalaking pilit niyang itinataboy ay ang tanging taong nagbigay sa kanya ng kanlungan sa gitna ng unos. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sino ka ba talaga, Yuan? Tanong niya, ang boses ay halos isang bulong. Isang tanong na hindi lang humihingi ng pangalan kundi ng katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Para kay Shayna, ang mga araw na iyon ay isang kakaibang halo ng kapayapaan at digmaan. Ang kapayapaan ay matatagpuan sa loob ng 4 na sulok ng kanyang kondominium. Ang katahimikang dating nakakabingi ay napalitan ng mga tunog na hindi niya akalaing hahanap-hanapin niya, ang mahinang pagpapatugtog ni Yuan ng gitara mula sa kabilang unit. Ang mga katok nito sa pinto hindi para manggulo, kundi para mag-abot ng pagkain, at ang kanilang mga tahimik na pag-uusap sa balkonahe tuwing gabi. Isang gabi, habang naghahanda si Shayna ng simpleng hapunan, narinig niya ang katok ni Yuan. Pagbukas niya, may dala itong isang paper bag. Amoy pa lang, alam kong instant noodles na naman yan, sabi nito, nakangiti. Nag-order ako ng sobra. Baka gusto mo? Sa unang pagkakataon, hindi na niya ito tinanggihan. Hinayaan niyang pumasok si Yuan. Habang kumakain sila sa kanyang maliit na dining table, naramdaman ni Shayna ang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagkwento si Yuan tungkol sa kanyang mga pangarap na maglakbay, hindi bilang piloto, kundi bilang isang ordinaryong turista. Nagkwento si Shayna tungkol sa mga aklat na gusto niyang basahin pero laging walang oras. Walang usapan tungkol sa mga problema. Walang usapan tungkol kay Marco o sa kanyang ama. Sa mga sandaling iyon, sila ay 2 taong nagkakilala lang, nagbabahagi ng pagkain at kwento. Nang matapos sila, at habang nakaupo sila sa sofa, dahan-dahang inilagay ni Yuan ang kanyang kamay sa malaki ng tiyan ni Shayna. Hindi ito gumalaw noong una. Pagkatapos, isang maliit na sipa ang naramdaman nila. Wow, bulong ni Yuan, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkamangha. Hello, baby. Si Papa to. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Shayna, isang tunay at hindi pilit na ngiti. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang posibleng hinaharap, isang simpleng hinaharap na malayo sa mga board meeting at business deals. Isang hinaharap na may kasamang tawa at mainit na tsaa at isang lalaking kinakausap ang kanilang anak. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Ngunit ang digmaan ay laging nag-aabang sa labas.
Kinabukasan, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam na niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito.